Morning, Alvin. O Sek, ano ko, ang daming nag-report sa amin, nagtaasan na raw ang presyo ng mga produktong petrolyo Thursday, Friday, Saturday, Sunday pa lang. Ano pong gagawin? Illegal ho ba yun? Bawal ba sa batas yun? Opo, illegal po yung profiteering tsaka hoarding po. Kaya sa ngayong araw, i-issue kami ng mga show cause orders sa mga gasolinahan na yan. Mga 54 sila as of today, ang bilang namin. So, pag hindi nila ma-justify o reason sila, then we will cancel their permits na. Sek, palayo ng konti nga Sek sa sa Zoom, napuputol yung baba po ninyo eh. Anong violation po nila Sek? Di kita nakikita eh. Violation nila. Layo lang ng konti. Yan, maganda. Eh, syempre ayoko ng pangit ka sa screen. Kailangan makita yung kagandahan ng Energy Secretary. Di na. Go Sek. Now, there are violations because hoarding. There's we've researched actually over the weekend. May mga violations sila in terms of kung ano yung in-issue namin following the directive of the president. Because Alvin, you have to remember kasi di ba may permit yan sila eh. And they get their permits from us. And their permits are, it says there that they have to follow the regulations of DOE. And if you don't follow, then we take away the privilege of having that business. Hindi, siguro ang tanong ng mga kababayan natin, by the mere fact na nagtaas sila bago pa ang kanilang formal na anunsyo ng increase bukas, yan by violation na agad? O kung pasok naman sila sa inilabas ninyong price range, wala naman silang violation? Kung nagtaas sila before tomorrow, then violation po sa amin yan. Ganun lang kasimple. Opo, kasi dapat kasi nag-increase ka na nung Tuesday pa eh. Di ba? Once a week ka lang dapat eh. Tama. Hindi yung naririnig mo every time na dumadami customer mo, dadagdagan mo. Hindi po tama yan. Ayun. So naku, hindi lang 54 yun, Secretary. Libo-libo po silang nagtaas ng Thursday, Friday, Saturday at Sunday. Opo, kaya po nga, para may due process naman, baka iba, mali rin yung report, pero so, binibigyan sila namin ng chance to answer, pero kung mayroon po talaga nagpalit ng presyo, at lalo na yung sobra-sobra talaga, yun po, matatanggap nila po today, yung mga notices. Ayun, punta po tayo doon sa staggered increases. Nangako po yung DOE, si Directorino Abad, na bibigyan kami ng impormasyon nung weekend. Ay nako, hindi po kami nabigyan na Secretary. Ano po? Magkano po ba ang magiging staggered na increase at paanong staggered ito? Totoo ba na Monday ay Tuesday, Wednesday, Thursday ang magiging increases? So iba-iba kasi Alvin eh. Kinokolate lang ngayon, no? Kasi hindi yan na batas or regulation. Basically, it's voluntary on their side. Kasi supposedly Tuesday, itaas na nila kung ano man yung sinabi nila sa DOE na increase ng presyo nila. So, ni-request namin, pwede ba? Huwag naman biglaan. So, pumayag sila. Ang nangyari, kada company may iba't ibang staggering. Yun yung medyo nakakalito ngayon. Nalito rin ako eh. So, halimbawa, example lang, Alvin, hindi pa kasi kumpleto. Sige, sample. Patingin ng sample mo dyan. Sample. So, si Petron, ang staggering ni Petron, ang increase kasi, ang total increase is supposedly one time, big time, is 19 pesos and 20 centavos. Okay? Sa Petron yan, pero halimbawa, si Shell, ang one time, big time na supposedly, total na increase for the whole week is 24.25. Magkaiba sila, no? Yung isa 24, yung isa 19. Si Petron, gagawin niya 11.60 bukas, tapos pagka March 11, 380, and then March 12, 380. Ang kay Shell naman, 14
0.55 ang i-increase niya bukas. Tapos 7.30 sa pagka March 11 and March 12, 240. They're all different, Alvin. Opo. So we'll publish this para makita nyo rin kung sinong mas maganda yung ino-offer. But we're just collating kasi ang nandito sa akin hindi pa complete. Hindi, pero bakit ganun? Kakala ko weeks babawiin. So the same week lang din po pala. Parang sunod-sunod. Tuesday, Ganun na rin, Wednesday, ganun na. Thursday. Yes, because they're supposed to increase by tomorrow. Yung malaki na between 17 to 24 pesos. Pero yung request lang namin, padahan-dahan lang siya para maplano ng tao kailan sila bibili ng gas. Para bago mag-increase ulit, they buy na the day before. Pwede Pero- na weeks man lang or 3 weeks man lang para mas magaang? Pero Alvin, hindi natin kasi alam kung anong mangyayari sa Middle East. We don't know kung matatapos na yung gera or hindi or tatagal pa siya. So, kung mag-continue yan, baka increase siya ng increase pa rin. Yun So, nga. every Ibig mo month, sabihin, every magpapatong-patong. week, you have to keep adjusting also. Ibig nyo sabihin, Sek, magpapatong-patong. Opo. Kaya kailangan i-increase na siya for this week. Pagka next week, baka naman bumaba eh. Pagdasal natin, baka bumaba naman siya. So, we have to wait for the data ulit ng 5 araw from Monday to Friday para ma-assess na naman yung pagkasunod na linggo. Opo. Yusek, dun po sa issue nung excise tax, sabi ni Yusek Claire kanina, kayo daw po sasagot kung gaano ba kabilis na masuspindi yung excise. Malaki-laki din yun, bigor niya. Ang gasolina, Gs pesos. Kano? Gs 10 pesos. Wala. Ang diesel 6 pesos at ang kerosene 3 pesos. Gaano kabilis na masuspindi natin yun? Mag-re-recess na yung Congress I think next week. So, kailangan kung ma-approve nila, dapat matapos siya before they go on recess. So, double time din sila ngayon. We've been talking for the past few days already. Tinatapos yung mga versions, kung ano yung mga ano yung proposed na draft, no? But I think yung essential dito is that the President already mentioned it, and we need to have it certified as urgent and then have it finished by both houses before they go on break. Sa March 18 yata eh. Doable naman, Sek. Ay, kaya naman. Kaya naman. Kasi may mga proposals nandyan sa kanila nung nasabi ng Presidente or even before that, may mga bills na submit yan sa Congress at sa Senate. So, ibig sabihin, Sek, kung mararamdaman man ng mga kababayan natin yung ginhawa, kahit konti, mga next week na. Hindi na kaya this week. Hindi po kaya kasi illegal yan kung i-deklara ng Presidente. That's why he needs the authority from Congress. So, pero Alvin, depende yan sa kung anong calculations, kung gaano katagal. It could be, kung 6 pesos si diesel, pwede din siya maging 4 or 3 or 0. Or pwede din siyang 1 month, 2 months, or kung ano man katagal. So, that depends on yung cost din sa ating gobyerno. Kasi kung buuin yan, 170 billion din yata yan. Oo, tama, 150 to 170 billion ang mawawala. So, posible pala na hindi rin buo, Secretary. Porsyento lang. Opo. Kaya kailangan i-calculate yung maayos ng economic managers natin para balancing act din yan. Kasi baka kung ubusin naman, mababawasan yung collections, mabawasan din yung servisyo ng gobyerno. Po. Anong mensahe ni Secretary Garin sa lahat ng mga nanggagalaiti dahil biglang tumaas? Nako, hindi na budget yung pera. Tumaas na po ang iyong iba. Ang sabi pa ng iba, wala na kaming supply. Secretary, nagsasara yung ibang gasolinahan para pag may supply na sila, mas mahal na. Opo, yung mga airing po ng mga yung nagte-take advantage ng sitwasyon ngayon ng mga gas stations. We're working with the PNP, with the police, with the mayors and DILG para po mabantayan. Iba naman binabalik naman nila, Alvin binabalik nila ang presyo. Pero ang ano ko lang message ko for today is that we have enough supply. Kaya
hindi naman dapat yan na hindi tayo mauubusan. Aakyat yung presyo, opo, pero hindi tayo mauubusan. Kaya i-schedule nyo lang po ang paggas ninyo at let's save fuel talaga. Kasi hindi talaga ma-avoid yung pag-increase ng presyo because ng gera yung Iran tsaka USS. But what we can do is to make sure that we have enough supply and we can save para for this next few weeks. Let's save fuel and electricity po. Thank you, Secretary. Maraming salamat po. Pagtulungan natin ang problema, Sec. Maraming salamat po sa oras po Opo. ninyo. Tulungan niyo po ako, Alvin, para madisiplina din yung ating mga gas stations kasi medyo nakakasira po yan ng ekonomiya natin if they extort too much, Thank you, Sec. Maraming salamat. Si Energy Secretary Sharon Garin.